Nagdadalamhati ang mga kaanak ng OFW na kabilang sa mga namatay sa pagkasunog ng high-rise residential building sa Hong Kong. Narito ang report. Umabot ng mahigit 1 kilometro ang pila ng mga nag-aalay ng bulaklak para sa mga biktima ng malagim na sunog sa 7 tore ng Wang Fuk Court Residential Complex sa Hong Kong. Sa gitna ng trahedya, umusbong din ang kabayanihan. Hinahangaan ngayon ang pagsagip ng OFW na si Rodora Alcaraz sa 3 buwang gulang na anak ng kanyang employer. Ginagamot pa rin si Rodora sa ospital. Ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong, 89 na Pilipino ang nakaligtas sa insidente. Ayon pa sa konsulado, 2 Pilipino ang biniberipika kung ano ang lagay. Isa ang nasawi, ang 40 taong gulang na si Mary Ann Esteban na tubong Jones Isabela. Natunto ng GMA Integrated News ang kanyang pamilya sa bayan ng Jones. 10 taon daw nagtrabaho sa Lebanon si Mary Ann bago lumipat ng Hong Kong, kung saan mag-4 na taon naman siyang nag-OFW. Uuwi sana sa December 16 si Mary Ann para makasama ang pamilya sa Jones at kunin ang kanyang 10 taong gulang na anak na nasa Rizal. Imbes na masaya kami ay naragsak ka mo at Pasko. At akastanit yun. Kaarawan ng ama ni Mary Ann na si Jaime, pero hindi sila makapaghanda dahil sa nangyari. Mas mabilis ko mga mayawid at ibang kayo na po. Tapos makita mimit ka rin. Ay baka umabot ito, 3 weeks ilang ko na nga. Nagpaabot na ng tulong ang OWA at DMW sa anak ni Mary Ann sa Cainta. Pagtitiyak ng 2 ahensya, maiuwi agad sa Pilipinas ang labi ng OFW. Makatatanggap din ang kanyang anak ng tulong pang-edukasyon hanggang kolehiyo. Ayon sa OWA, hinihikayat din ng bata na magtapos ng pag-aaral, gaya ng gusto ng kanyang ina. Nang tanungin kung ano ang gusto niyang maging sa kanyang paglaki, ang sagot ng bata, bumbero, para wala nang mamatay sa sunog. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.